Pakinggan po ninyo ito. Napaiyak na si Congressman Leandro Libiste ng Batangas sa interview. Kaugnay pa rin po nitong kanyang ginawa na expose sa di umano'y allocable o insertion sa national budget. Matapos niyang banggitin na may hindi lang Kongreso, hindi lang Senado, may mga taga-executive department na meron din kinalaman. Bandang huli, naiipit na siya. Pakinggan ninyo at mangiyak-ngiyak na ho yung mama. Sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Sir, ano na lang sir, I'll play devil's advocate na lang din. Kasi baka po meron, yun nga, may sumisita na po sa inyo na bakit ngayon lang nire-release. Ang naiisip ko kasi sir, baka may magsabi na kung ibang congressman yan, sige, name-drop ko na siya. kunyari, Makabayan Black ang nakakuha ng dokumento. Walang, ano sir, walang condition eh. I-release na nila kasi wala silang pakialam sa DPWH eh. So sir, parang are you also parang naninimbang po kayo kasi baka nga mahirapan yung trabaho niyo sa Kongreso kapag talagang inaway po kayo ng ibang mga congressman? Pwede kong banggitin ito ngayon? Sige po sir, sige po. Ito. Noong October 16, nag-press briefing ako tungkol sa mga contractor appointees ng DPWH na ako ay nagpapasalamat. A few weeks ago, inamin ni Secretary Vince Dizon at ng DPWH na tama ako. Dalawa ng mga appointees ng bagong liderato ng DPWH ay mismong contractor ng DPWH. At yung isa na nagpasok sa kanila na nag-resign una na si Yusek Ari Perez ay konektado kay Congressman Edwin Garjola at sinubukang ilapit si Congressman Garjola kay Sec Vince para makakuha ng kontrata. Anyway, yun po ang backstory. When I was giving that press briefing, may tumawag sa akin na mataas na opisyal ng DPWH on behalf of Sec Vince Dizon. At ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay ina-allocate din for purposes other than the need of the districts. At minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage Ayan o. over members of Congress. Pero Ayan o. Nangingiyak-ngiyak na si Congressman. Hirap na ho siya magpaliwanag. Alam mo yung problema rito kay Congressman, parang hirap siyang magtagalog pero Batanggenyo yan. Kaya siyempre English speaking yan. Ayaw naman direkta niyang or English ang kanyang sabihin. Baka hindi siya maintindihan ng iba. So ginagawa niyang Taglish yung paliwanag. Kaya medyo hirap pakinggan, di ba? Ito, tutulungan lang natin siyang ipaliwanag. Tabot ng ating kakayanan. Ang sinasabi ni Kong Libiste, nung i-expose niya na meron talagang mga pondo, budget, ang maraming mga politiko at taga-executive department dito sa 2025 budget. Ang sinasabi niyang press conference noong nakaraang October, habang nagpe-press conference, tinawagan siya. Parang sinusuhulan siya at tinatakot. Itigil mo yung ginagawa mong yan, maapektuhan ang budget mo sa distrito mo. Di ba yun ang sinasabi niya? Ayaw ko namang maapektuhan yung budget ko sa distrito. Ibig sabihin, ayaw niya maapektuhan, baka mawala. Ibig sabihin, may tumawag sa kanya habang siya nagpe-press conference na huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, tatanggalan ka namin ng budget. Or yung request mong budget, hindi namin ibibigay.
Kasi inamin dyan sa interview yan, sabi ni Congressman Libiste, nag-request siya para sa mga school building o classroom sa kanyang distrito sa Batangas. Subject for approval ng DPWH. Pero nag-press conference siya at kanya sinasabi yung mga kanyang nalalaman. Kaya tinawagan siya. Yung pala yung dahilan. Tinawagan siya, ibig sabihin, minumonitor siya ng DPWH. Ano man na kanya sasabihin, babalikan siya. Pwedeng maipit yung kanyang project o kanyang pondo. Pwedeng hindi maibigay yung kanyang gusto kung siya ay magsasalita. Pero nanindigan yun, mama. Ngayon, ipit na siya. Hindi niya pwedeng hindi ilalabas. Kaya nga dahan-dahan niyang ilalabas sa media at sa social media, kanyang sariling social media account, ang detalye. Kasi naipit na siya. Marami nang nagsasabing, wala ka naman palang dokumento, ang dami mo sinasabi. Wala ka naman palang pagpapatibay, ang dami mo akusasyon. So naipit na siya. Ngayon, inilalabas na niya ang totoo. Biktima na siya ng harassment. Hinaharas na siya umano ng DPWH dahil sa kanyang mga expose tungkol diyan sa kanyang record na nakuha sa DPWH. Parang ang gustong palabasin niya, may gustong pagtakpan ng DPWH yung ibang opisyal ng gobyerno sa Executive Department na may kinalaman sa budget ngayong taong ito, 2025. Yun ang sinasabi niya. Pero dahil nga nagalit na rin sa kanya ang mga congressman, nagalit na rin ang mga senador, nagagalit na rin ang Executive Department, nababahala siya. Baka wala daw budget na mapunta sa kanyang distrito, mawawala ng project ang kanyang distrito. Ang magsasuffer yung mamamayan. Kung di ako nagkakamali, first district ng Batangas yung kanyang sako sa kanyang ginawa. So dahil bata pa itong congressman, medyo Batanggenyo pero parang hirap na siya magtagalog, gusto niya Taglis ang usapan, gusto niya English pero hindi maintindihan, paputol-putol. Hanggang sa umiyak po yan, nagpunas na ho ng tissue yan, bandang huli sa interview. Pero masyadong mabagal na yung interview bandang huli dahil naging emotional na nga at saka naging paulit-ulit na lang na siya ay naharas na ngayon dahil doon sa kanyang expose. Naiipit na siya dahil marami nang nagagalit sa kanyang politiko dahil pinangalanan niya. Pero wala na siyang magawa kung hindi ituloy ang labang ito para malaman ng taong bayan ang katotohanan. So, kung si Congressman Libiste ay nagsakripisyo para sabihin ang totoo, tama ba yan o mali? Kayo na po ang bahalang mamamayang Pilipino. Kung titigil siya dito sa kanya sinasabi, siyang masisira dahil parang wala siyang dokumento. Pero sinasabi niya meron. Kaya kailangan niyang ituloy. Pag ituloy naman, tatamaan ang taga-executive department at kanyang mga kasamahan sa Kongreso, maging sa Senado. Kasi tinuko niya, maraming senador ang di umano'y merong allocable or insertion. Pinaganda lang yung allocable, pero yung ano bang ibig sabihin nun, merong inilaang pondo, merong inilagay na budget. Matindi. Ha? Kaya maraming aabangan tayo. Walang holiday ang balita, lalo na sa pagpasok ng bagong taon, mas marami pang dapat tayong malaman. At gagawin ko po ang lahat ng paliwanag at mga topics na nangyayari sa ating bansa dahil tayo ay Pilipinong dapat mauna ang sakripisyo at paninindigan, hindi yung utang na loob o hindi yung pagtatakip ng katotohanan. Wala po sa ating agenda yan. Laban sa katotohanan. Yan ang gusto ng Pangulo. Hindi gawin natin. Suportahan natin ang Pangulo.